Matapos ang naging pahayag na ito ni Ping Lacson kung saan patuloy na iginigiit ni Pinky ang isang kondisyon na dapat munang pirmahan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang partial report bago ipagpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng maanomalyang flood control kung saan nilimas ang pera ng kaban ng bayan. I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Tanga talaga. Ay muling binatikos ni Senator Rodante Marcolita ang lubhang hindi pangkaraniwang aksyong ito ni Senator Pinky. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield to interpellation? Yes. Dahil sa pagbatikos ni Senator Marcolita dito kay Ping Lacson ay tila nasaktan itong kanyang kumare na si Tuta Soto kung saan todo tanggol ito sa kanyang best friend na si Pinky kung saan pati si dating Senator Miriam Defensor Santiago at Senator Estrada ay idinamay pa ni 1,100 tuwa. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Talaga, sir. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Subalit sa halip na makatulong itong si Tuta Sen kay Pinky ay mas lalo pang nadiin at nabaktuyo itong Escalera Sisters. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And Na-real talk at nasupalpal naman ni Senator Marcolita itong si Pinky kung bakit hindi magawang pirmahan ng karamihan sa mga kasamahan niya ang partial report na ipinagpupumilit nitong si Ping na walang iya kung saan tinuruan at ipinamuka ni Senator Marcolita kay Pinky ang mga dapat imbitahan niya upang matunton ang mga tunay na may sala. I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they had so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is,
the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, Matapos namang paringgan ni Ping Lacson sa kanyang post sa social media itong si Senator Marcolita patungkol sa parliamentary courtesy na paulit-ulit na palusot ni Pinky upang hindi imbitahan ang mga congressman sa mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee kung saan idinamay pa nitong si Ping ang susi ni Senator Marcolita gayong cleared na ito ng COMELEC. Ngayon, sa harap ng mga senador ay pinangaralan ni Senator Marcolita itong si Pinky kaugnay sa parliamentary courtesy. ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Mas lalong idiniin ni Senator Marcolita sa kahihiyan itong si Ping Lacson kung saan direktang pinuna ni Senator Marcolita ang kawalan ng political will ni Pinky bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil sa halip na ipagpatuloy ang pagdinig dahil sa lantarang mga ebidensya ay tila nagtatago sa salawal itong si Mari. Ang panahon, ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga ang mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Ibinunyag naman ni Senator Marcolita ang kasinungalingan ni Ping Lacson kaugnay kay Manong Chavit Singson kung saan ayaw noon kay Pinky ay hindi tuluyang naimbitahan bilang resource person si Manong Chavit dahil hindi umano umabot sa oras ang pagpapasa nito ng kanyang sworn statement. Subalit ang totoo pala ay sinabotahin ni Ping itong si Manong Chavit. Inimbita si Governor Luis Chavit Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7 hanggang alas 5 ng hapon na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. Paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Kaugnay naman sa nooy surprise witness ni Ping na si Zaldico ay muling inungkat ni Senator Marcolita kung bakit ngayon ay hindi na inimbitahan ni Pinky si Zaldi. Gayong pwede naman itong gawin ni Ping kahit sa Zoom lamang basta't ipanotaryo lamang ni Zaldi ang kanyang apostle sworn statement kung nasaan man ngayon itong dating congressman. Bakit po kinakailangang dumating pa si Zaldico? Iniintay siguro ni Zaldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe. Tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President,
kung yung Apostle John statement is sufficient enough for him to do just that. Kaya ito na lang ang nasabi ni Senator Marcolita. Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Ibinahagi ni Senator Marcolita kung ano ang kanyang pagkakilala at paano niya hinangaan noon si Senator Ping Lacson bunga ng paninindigan ni Ping noong PNP chief pa ito. Ngunit hindi naman naiwasan ni Senator Marcolita na madismaya dahil kung noon ay hanga siya sa paninindigan nitong si Ping, ngayon ay tila gumuho at naglaho na ang dating Ping Lacson from Ping to Pinky na pilit pinagtatakpan ang mga mastermind sa paglimas sa pondo ng bayan. Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga wala di ba tayo dapat maglaban-laban dito Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito Yung direksyon natin, bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun Doon lang sa paraan na yun nagkakaroon na po ng agam-agam Pagkatapos ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa.